Ang pagpasok sa Martial Marquee. Kabanata 551, Plano ni Chinyu. Pagkatapos, nagsimulang haburin ni Zinyu ang kanyang pang-itaas na damit. Nagmamadaling nagtanong si Chinyu, anong ginagawa mo? Hinaplos ni Zinyu ang kanyang buhok at sinabing, huwag kang mag-alala. Nangako ako sa iyo na hindi kita papanagutin. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad si Zinyu patungo sa Chinyu. Nagmamadaling sinabi ni Chinyu, bilasan mo at isuot mo ang iyong mga damit. Hindi ko ito kailangan. At saka, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ako gagawa ng anumang bagay na magtataksil kay Yanrozo. Pamulong si Zinyu, Mr. Chin, walang makakaalam nito. Sinabi ni Chinyu na may malamig na ekspresyon, kung gagawin mo ulit ito, aalis na ako. Pagkasabi nito, tumayo si Chinyu at aalis na sana. Mr. Chin, huwag kang pumunta. Mabilis na pinigilan ni Zinyu si Chinyu. Muli niyang sinuot ang kanyang damit, at nanatili si Chinyu. Pagkatapos ay ililipat ko ang pera sa iyo mamaya, sabi ni Zinyu. Nag-isip sandali si Chinyu at sinabi, Master Zin, kung gusto mo talaga akong tulungan, bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang sikreto sa ilalim ng lawa? Mukhang nahulaan ni Zinyu na itatanong ito ni Chinyu, kaya hindi siya masyadong nagulat. Ito ay isang mahabang kwento, sabi ni Zinyu sa isang malalim na boses. Pagkatapos ng paliwanag ni Zinyu, sa wakas ay nalaman ni Chinyu ang pinagmula ng lawa na ito. Ang lawa na ito ay tinawag na Ice Heart Lake, at narito na ito sa loob ng libu-libong taon. Ang mga ninuno ni Zinyu ay may pananagutan sa pagbabantay sa Ice Heart Lake, at ito ay pareho sa bawat henerasyon. Ayon sa aking ama, ang lugar na ito ay dating isang maunlad na sekta 10,000 taon na ang nakalilipas, sabi ni Zinyu. Kung tungkol sa Ice Heart Lake, ito ay nilikha ng sekta. Sabi ng tatay ko, basta babantayan natin ang lawa na ito, siguradong babalik ito sa kasukdulan nito. Walang sinabi si Chinyu. Parang may kung ano sa ilalim ng gap na iyon. Ito ay maaaring isang kayamanan na naiwan ng sektang iyon 10,000 taon na ang nakalilipas, o selyadong espiritual na enerhiya. Bukod dito, ang espiritual na enerhiyang ito ay malamang na nabuklod sa loob ng 10,000 taon. Kung mabubuksan ko ang puwang na iyon, iniisip ko kung gaano karaming espiritual na enerhiya ang ilalabas, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa kasamaang palad, sa kasalukuyang kakayahan ni Chinyu, imposible para sa kanya na buksan ang puwang. Nakatingin ka ba sa ilalim ng tubig? Tanong ni Chinyu. Tumango si Zinyu at sinabing, meron. Alam ko na ang lahat ng espiritual na enerhiya sa Ice Heart Lake ay inilabas mula sa puwang na iyon. Mayroon bang anumang paraan upang buksan ang puwang na iyon? Tanong kaagad ni Chinyu. Agad na tumingin si Zinyu kay Chinyu ng may pag-iingat. Malinaw, ayaw niyang makuha ng iba ang Ice Heart Lake. Gayunpaman, nagsiwalat din ito ng isang bagay, tiyak na alam ni Zinyu kung paano buksan ang puwang na iyon. Saglit na nag-isip si Chinyu at sinabing, paano ito, bakit hindi tayo magtulungan? Magtutulungan. Medyo naguluhan si Zinyu. Tumango si Chinyu at sinabi, hindi mo ba gustong ibalik ang kaluwalhatian ng Beaufort Tower? Siyempre gusto ko, sabi ni Zinyu na may mapait na ngiti. Ngunit paano ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapahintulot sa Beaufort Tower na umunlad? Tapat na para makarating ako sa kinatatayuan ko ngayon, bahagyang bumaantong hininga si Zinyu. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, kung payag ka, bakit hindi mo ako hayaang sumali? Kaya nating pamahalaan ang sekta ng magkasama. Bakas ng pagkagulat ang lumitaw sa mukha ni Zinyu, ngunit hindi siya nagmamadaling sumagot. Nagpatuloy si Chinyu, sa aking kasalukuyang apela, naniniwala ako na mas maraming tao ang tiyak na sasali sa Beaufort Tower. Sa aking kakayahang pinuhin ang gamot at ang Ice Heart Lake, hindi magiging mahirap na bumuo ng isang nangungunang sekta. Sa wakas ay medyo natukso si Zinyu. Tinitigan niya si Chinyu at pansamantalang nagtanong, Mr. Chin, totoo ba ang sinabi mo? Oo naman. Tumango si Chinyu. Maaari kang magpatuloy na maging sect master. Ako naman. Kahit anong posisyon pwede mong ibigay sa akin. Halatang natukso si Zinyu sa mga salita ni Chinyu.
Walang kahit kalahating hakbang na martial marquee sa buong Beaufort Tower. Kung makakasali si Chinyu, tiyak na magiging magandang bagay ito para sa Beaufort Tower. Hinampis ni Chinyu habang mainit ang bakal. Natuklasan na ng Saint Confucian Sect ang Iceheart Lake. Sa tingin mo kaya mo silang labanan? Natahimik si Xinyu. Tama yan. Bilang numero 1 sekta sa Hilaga, ang Saint Confucian Sect ay hindi isang bagay na kayang harapin ni Xinyu. Pwede mo namang isipin. Hindi kita pipilitin. Tumayo si Chinyu at aalis na sana. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Xinyu, Mr. Chin, sumasang-ayon ako sa mungkahi mo. Natuwa si Chinyu, ngunit nanatili siyang kalmado. Lumingon siya at sinabing, okay, kung gayon nais ko sa atin ang isang magandang kooperasyon. Sinabi ni Xinyu sa mahinang boses, mula bukas, ikaw na ang magiging Vice Sect Master ng Beaufort Tower. Naabot ang pagtutulungan nilang dalawa sa sandaling ito. Pagkatapos lumabas ng opisina, hindi maiwasan ni Chinyu na isipin sa loob, napakadaling paniwalaan ng babaeng ito. Sa ganitong paraan, nakuha pa rin ni Chinyu ang Iceheart Lake. Kung paano buksan ang puwang, hindi nagmamadali si Chinyu. Kapag dumating ang Saint Confucian Sect upang sumalakay sa susunod na pagkakataon, natural na sasabihin ni Xinyu kay Chinyu ang paraan upang mabuksan ang puwang. Bagamat medyo kasuklam-suklam ang pagkilos ni Chinyu, wala nang ibang paraan si Chinyu ngayon. Hanggat makapasok siya sa martial marquee realm sa lalong madaling panahon, handa siyang gawin ang lahat. Kinabukasan, pinalitan ng Beaufort Tower ang pangalan nito sa Green Moon Villa. Agad na nag-post si Chinyu ng mensahe sa Martial Arts Forum. Ang Green Moon Villa ay opisyal na itinatag, at si Chinyu ay hinirang bilang Deputy Sect Master. Mula ngayon, mangangalap ito ng mga talento mula sa buong mundo para i-target ang Saint Confucian Sect. Nang mailabas ang balitang ito, agad itong nagdulot ng mainit na talakayan. Kailangang malaman ng isa na si Chinyu ay isang kahindek-hindek na figure kamakailan. Mula nang makipaglaban siya kay Han Wei, lalo siyang sumikat, at sinamba siya ng hindi mabilang na tao. Sa makatuwid, pagkatapos makita ang balitang ito, maraming tao ang sabik na sumali. Hanggang hamani ni Chinyu ang iba't ibang malalaking kapangyarihan. Upang maging mas tumpak, ang iba't ibang malalaking kapangyarihan sa Jingdo. Nagtataka ako kung ang Green Moon Villa ay maaaring malampasan ng Saint Confucian Sect. Sa tingin ko may pagkakataon. Sa sandaling pumasok si Chinyu sa martial marquee, ang Saint Confucian Sect ay hindi magiging banta. Tama, hindi banggitin na si Chinyu H ay isang apothecary, at paborito rin ng Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion. Sino ba naman ang hindi matutokso sa mga ganitong resources? Nang makita niya ang mga mensahe sa forum, ang mga sulok ng bibig ni Chinyu ay napangiti. Ibinaba niya ang kanyang telepono at sinabi sa mahinang boses, sa tingin ko ay aaksyon na ang Saint Confucian Sect. Tuldok tuldok tuldok. Ang Saint Confucian Sect. Matapos nilang marinig ang balita, agad nilang inabisuhan si Gu Kanghai. Sect Master, itinatag ni Chinyu ang Green Moon Villa at nagsimulang mag-recruit ng mga talento, sabi ni Deng Sheng sa telepono. Sa pagkakaalam namin, ang Iceheart Lake ay nasa Green Moon Villa. Naging malamig ang ekspresyon ni Gu Kanghai nang marinig niya iyon. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, Chinyu, matapang ka talaga. Nag-aalala ako na baka hindi kita mahanap. Pagkatapos ibaba ang telepono, agad na sumugod si Gu Kanghai sa Green Moon Villa. Kabanata 552, Pag-agaw sa espiritual na bukal. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagtatatag ni Chinyu ng sekta. Kahit na ang Sect Master ay hindi si Chinyu, lahat ay tahimik na sumang-ayon na si Chinyu ang tunay na Sect Master ng Green Moon Villa. Sa Green Moon Villa, si Chinyu, Xinyu, at ang iba pa ay nagtipon, at naghihintay ang mga miyembro ng Green Moon Villa. Sa isang sulyap, wala pang 10 tao ang nasa malaking Green Moon Villa. Ito ba ang lahat ng miyembro? Tanong ni Chinyu. Ngumiti ng mapait si Xinyu. Ito ay sapat na mabuti upang magkaroon ng mga taong ito. Bahagyang tumango si Chinyu. Sa sandaling ito, naisip niya muli ang Iceheart Lake. Sect Master Xin, hayaan mo akong magtanong sa iyo, sabi ni Chinyu.
Maaari bang mabuksan ng puwersa ang puwang sa ilalim ng Ice Heart Lake? Bagamat naalarma si Zinyu, umiling pa rin siya at sinabing, hindi ito mabubuksan. Kahit isang martial marquee hindi ito mabuksan. Tanong ni Chinyu. Tumango si Zinyu at sinabing, oo, kahit si martial marquises ay hindi ito mabuksan. Hindi napigilan ni Chinyu na humigop ng tubig. Sa kasong ito, gamaan ang loob ni Chinyu. Sa hapon, dumating si Zinyu sa silid ni Chinyu. May hinala siyang sinabi, Mr. Chin, pagkatapos mong mag-post sa Martial Arts Forum, bakit walang dumating? Humigop ng tsaa si Chinyu at sinabing may malapad na ngiti, dahil hindi ako nag-iwan ng address. Siyempre, walang dumating. Natigilan si Zinyu. Kumunat ang noo niya at nagtanong, walang address. Saka bakit mo ipinost? Gumisi si Chinyu at sinabing, ipinost ko ito para ipakita ang Saint Confucian Sect. Ang Saint Confucian Sect. Lalong naguluhan si Zinyu. Hindi ba siya humihingi ng gulo? Hindi nagpaliwanag si Chinyu. Tumingin siya sa kanyang relo at sinabi sa mahinang boses, tama na. Anong oras? Naguguluhan na tanong ni Zinyu. Tumingin si Chinyu kay Zinyu at sinabing, Sect Master Zin, tipunin ang lahat at umalis sa lugar na ito. Umalis. Si Zinyu ay ganap na nalilito. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, kung hindi ako nagkakamali, dapat ay papunta na si Gukanghai dito. Gukanghai. Ang master ng Saint Confucian Sect. Ulalas ni Zinyu. Tama iyan. Bahagyang tumango si Chinyu. Dalhin mo ang iyong mga tauhan at umalis kaagad sa Green Moon Villa. Ipapaalam ko sa iyo kapag babalik ako, sabi ni Chinyu. Sumimangot si Zinyu at sinabi sa mahinang boses, pero ayaw kong umalis sa lugar na ito. Sinabi sa akin ng aking ama na. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa Green Moon Villa, sabi ni Chinyu. Ang layunin nila ay ang Ice Heart Lake. Dahil hindi nila ito mabubuksan ng malupit, ano ang kailangan mong ipag-alala? Sa kabaligtaran, kung mananatili ka rito, mawawala sa iyo ang Ice Heart Lake. Talagang gagamit si Gukanghai ng hindi makatao na mga pamamaraan para pilitin kang sabihin sa kanya kung paano buksan ang puwang. Biglang naintindihan ni Zinyu. Agad siyang tumango, Mr. Chin, tama ka. Tapos, saan tayo pupunta? Kahit saan okay lang. Huwag lang manatili sa Jade City, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Masikip ang oras. Hindi ako magpapaliwanag sa'yo. Bilisan natin. Si Zinyu ay hindi nang ahas na magsalita pa at nagmamadaling sumang-ayon. Matapos ayusin ang lahat, umalis si Chinyu sa Jade City. Gukanghai? Oras na para bayaran mo ang presyo, malamig na sabi ni Chinyu. Ang lugar na pupuntahan ni Chinyu ay ang Saint Confucian Sect. Sa buong Saint Confucian Sect, isa lang ang kinatatakutan ni Chinyu, at ang taong iyon ay si Gukanghai. Hanggat umalis si Gukanghai, ang Saint Confucian Sect ay hindi dapat banggitin. Iisa lang ang layunin ni Chinyu sa pagpunta sa Saint Confucian Sect sa pagkakataong ito, at iyon ay ang spiritual spring ng Saint Confucian Sect. May bulong-bulungan na umasa ang Saint Confucian Sect sa spiritual spring para itatag ang sekta, at ang spiritual spring ay ipinasa sa loob ng maraming taon. Ito ang linya ng buhay ng Saint Confucian Sect. Pinalak ni Chinyu na ay absorb ang spiritual spring na iyon bago ito napagtanto ni Gukanghai. Kung magiging maayos ang lahat, dapat ay matagumpay akong makatuntong sa martial marquee realm. Habang papunta sa Saint Confucian Sect, nag-isip si Chinyu sa loob. Matapos gumugol ng halos 5 oras, sa wakas ay dumating si Chinyu sa pasukan ng Saint Confucian Sect. Spiritual Spring. Nandito ako, sabi ni Chinyu na may malamig na ngiti. Pumasok siya sa Saint Confucian Sect at dumiretso sa main hall. Ginamit ni Chinyu ang shrinking ground into an inch technique sa napakabilis na bilis. Sa buong Saint Confucian Sect, walang sino man ang nag-alinlangan sa pagkakakilanlan ni Chinyu. Dahil walang mag-aakalang gagawin talaga ni Chinyu ang hindi maiisip at magkusa na pumunta sa Saint Confucian Sect. Sa pangunahing bulwagan, nakaupo si Deng Sheng sa upuan ni Gukanghai habang tahimik na humihigop ng tsaa. Ang pakiramdam ng pagiging sect master ay lubos na nasiyahan sa kanya. Sige,
Punuin mo ulit ang tsa ko. Inabot ni Deng Sheng ang yakap sa kanyang kamay sa alilang babae sa tabi niya. Walang lakas ng loob na magsalita ang dalaga. Nagmamadali niyang kinuha ang tasa ng tsaa at nilagyan muli ng tubig ni Deng Sheng. Sa sandaling ito, may biglang pumasok sa main hall. Pagpasok niya ay agad niyang isinara ang bakal na pinto ng main hall. Hindi napigilan ni Deng Sheng na sumimangot at sinabing, "Sino ka? Bakit mo isinara ang pinto?" Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at tumingin kay Deng Sheng. Ito ay naging mas makinis kaysa sa naisip ko. Ngumisi si Chinyu. Nagbago ang ekspresyon ni Deng Sheng nang makita niya ang mukha ni Chinyu. Chinyu. Tumayo si Deng Sheng at sisigaw na sana. Gayunpaman, si Chinyu ay isang hakbang na mas mabilis kaysa sa kanya at nakarating sa harap ni Deng Sheng sa isang kisap mata. Inabot niya at hinawakan ang leeg ni Deng Sheng bago siya binuhat sa ere. Bagamat si Deng Sheng ay isa ring half-step martial marquis, siya ay ganap na walang kapangyarihan sa harap ni Chinyu. Puno ng takot ang kanyang mga mata, at walang tigil siyang nagpupumiglas. Kung ayaw mong mamatay, tumahimik ka ng masunurin, malamig na sabi ni Chinyu. Nagmamadaling pumikit si Deng Sheng upang ipahayag ang kanyang pagsang-ayon. Pinitawan ni Chinyu si Deng Sheng, pagkatapos ay umupo sa upuan ni Go Kanghai. Chinyu? Ano ang gusto mong gawin? Kulat na tanong ni Deng Sheng. Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, "Deng Sheng, mukhang natutuwa ka sa pakiramdam ng pagiging sect master." Nagbago ang ekspresyon ni Deng Sheng, at nagmamadali siyang umiling at sinabing, "Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Loyal ako kay Sect Master Gu. Hindi mo kailangang mag-alala." Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay. "Kung papayagan kitang kunin ang posisyon ni Go Kanghai at maging susunod na Sect Master, papayag ka ba?" Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at nagtanong. Isang bakas ng kasakiman ang bumungad sa mukha ni Deng Sheng. Kahit na ito ay panandalian, hindi pa rin ito makataka sa mga mata ni Chinyu. "Ayokong maging Sect Master. Ang Sect Master Gu ay ang aming pinuno," sabi ni Deng Sheng. Gumisi si Chinyu. "Paano kung mamatay si Go Kanghai?" Natigilan si Deng Sheng at nagmamadaling sinabi, "Patay na si Sect Master Gu." "Hindi pa, pero malapit na," walang pakialam na sabi ni Chinyu. "Basta makikipagtulungan ka sa akin, ipinapangako kong gagawin kitang susunod na Sect Master." "Paano naman?" sabi ni Chinyu. Nang marinig ito, agad na kumislap ang mga mata ni Deng Sheng sa kasakiman. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti sa loob. Noon, ginamit ni Go Kanghai ang pamamaraang ito para talunin ang Divine Alchemist Pavilion. At ngayon, gagamitin ni Chinyu ang parehong paraan para talunin ang Saint Confucian Sect. "Anong kailangan mong gawin ko?" pansamantalang tanong ni Deng Sheng. Palihim na sinabi ni Chinyu, "Basta dadalhin mo ako sa spiritual spring ng Saint Confucian Sect at itago ang aking pagkakakilanlan, sapat na iyon." Kabanata 553, Paggawa ng mga marahas na panukala. Nang marinig niya ang mga salitang ito, ang ekspresyon ni Deng Sheng ay hindi maiwasang magbago ng bahagya, at siya ay labis na nabigla. Kasalukuyang sinusubukan ng Saint Confucian Sect na makuha si Chinyu, ngunit hindi lamang si Chinyu ang hindi tumakas, ngunit sinubukan pa niyang agawin ang spiritual spring ng Saint Confucian Sect. "Chinyu? Itong spiritual spring ang pundasyon ng pagkakatatag ng Saint Confucian Sect. Ako, hindi kita madadala dyan." Hinanda ni Deng Sheng ang sarili at sinabi. Gumisi si Chinyu. "Sige, papatayin kita. Sa anumang kaso, maraming tao sa buong Saint Confucian Sect na handang gawin ito." Agad na nagbago ang ekspresyon ni Deng Sheng. Alam na alam niya ang lakas ni Chinyu. Hanggat wala si Go Kanghai, walang sinuman sa buong Saint Confucian Sect ang makakapareha niya. Gaya nga ng sinabi ni Chinyu, kahit hindi niya ginawa, tiyak na gagawin ng iba. Malungkot at nag-aalangan ang ekspresyon ni Deng Sheng. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagngangalit siya at pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo para magtanong, "Sigurado ka bang maaari akong maging bagong sect master ng Saint Confucian Sect?" "Sigurado ako," walang pakialam na sabi ni Chinyu. "Kapag namatay si Go Kanghai, ikaw ang susunod na sect master."
Kinagat ni Deng Sheng ang kanyang mga ngipin at sinabing, okay. Sumasang-ayon ako. Tumango si Qin Yu bilang kasiyahan. Inabot niya at tinapik ang balikat ni Deng Sheng habang sinasabing, congratulations, tama ang pinili mo. Pagkatapos, nagsuot ng simpleng disguise si Qin Yu at sinundan si Deng Sheng palabas ng bulwagan. Naglakad silang dalawa sa direksyon ng spiritual spring. Sa daan, hindi mabilang na mga tao ang bumati kay Deng Sheng, at ang ilang mga tao ay tumingin kay Qin Yu ng 2 beses. Sa kabutihang palad, tinakpan ni Qin Yu ang kanyang mukha at hindi nagdulot ng labis na hinala. Makalipas ang ilang daang metro, sa wakas ay nakarating silang dalawa sa ilalim ng isang talon. Sa sandaling malapit na sila, naramdaman ni Qin Yu ang bakas ng siksik na espiritual na enerhiya na papalapit sa kanya. Hindi napigilan ni Qin Yu na mapabulalas, hindi nakakagulat na ang Saint Confucian Sect ay hindi tumanggi sa napakatagal na panahon. Ang spiritual spring na ito ay sapat na para pakainin ang buong Saint Confucian Sect. Ang gayong siksik na espiritual na enerhiya ay medyo nasasabik kay Qin Yu. Kailangan ko bang itaboy sila? Tanong ni Deng Sheng. Umiling si Qin Yu at sinabing, hindi na kailangan. Ang pagpapalaya sa kanila ay magdudulot lamang ng hinala. Pumayag si Deng Sheng at sinabing, sige, maghihintay ako dito. Maghintay. Sa oras na ito, tinawag ni Qin Yu si Deng Sheng. Itinaas niya ang kanyang daliri, at isang light spot ang inilagay sa pagitan ng mga kilay ni Deng Sheng. Bahagyang kumunot ang noo ni Deng Sheng at sinabing, ano ang ibig mong sabihin dito? Walang pakialam na sinabi ni Qin Yu, nag-iwan ako ng marka sa iyong banal na kahulugan. Kung maglakas loob kang ipaalam kay Gokang Hai, agad kong kukunin ang buhay mo. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Deng Sheng, at medyo nabahala siya. Ngunit ang mga bagay ay dumating na sa puntong ito, at wala nang babalikan. Nakuha ko na. Huminga ng malalim si Deng Sheng at tumango bilang pagsang-ayon. Mayroong higit sa 10 tao na naglilinang malapit sa buong spiritual spring. Sila ay naliligo sa spiritual spring habang umaasa sa isang lihim na paraan upang makuha ang espiritual na enerhiya mula sa spiritual spring. Sa di kalayuan, may talon. Ang tubig dito ay magulo, ngunit ito rin ang lugar na may pinakamakapal na espiritual na enerhiya. Lumakad pababa ng talon si Qin Yu. Nanginginig ang kanyang katawan, at punit-punit ang kanyang damit. Pagkatapos, umupo si Qin Yu na naka-cross-legged sa ilalim ng talon habang hinahayaan ang tubig na tumama sa kanyang katawan. Ang tubig ay naglalaman ng napakalakas na espiritual na enerhiya, at ang kapal nito ay lampas sa imahinasyon. Hindi lamang iyon, ngunit ang espiritual na enerhiya sa tagsibol ay tila walang katapusan at hindi mauubos. Hindi nag-aksaya ng oras si Qin Yu. Pumikit siya at nagsimulang magtanim. Ads by Pop Future. Ang espiritual na enerhiya sa talon ay dumaloy mula sa katawan ni Qin Yu at dumaikit ng mahigpit sa katawan ni Qin Yu. Dahil si Qin Yu ang pinagmumula ng espiritual na enerhiya, halos lahat ng espiritual na enerhiya ay sinakop ng Qin Yu lamang. Tinagtagal, napagtanto ng mga taong dumating upang magsaka na may mali. Malinaw nilang naramdaman na ang espiritual na enerhiya sa spiritual spring ay naging lubhang manipis, napakanipis na ito ay baliwala. Nagkatinginan ang mga tao at pagkatapos ay tumingin kay Qin Yu, na nasa hindi kalayuan. Paano siya uupo sa ilalim ng talon? Ang Saint Confucian Sect ay may malinaw na panuntunan na walang sinuman ang pinapayagang magtanim sa ilalim ng talon maliban sa Sect Master, tama ba? Sino ang lalaking iyon? Hindi ba niya alam ang rules? Lahat ay tumingin kay Deng Sheng ng sabay-sabay at nagsabi, Elder Deng, sino ang taong iyon? Bakit siya nagtatanim sa ilalim ng talon? Halos lahat ng espiritual na enerhiya ay kinuha niya. Paano tayo dapat magtanim? Kinagat ni Deng Sheng ang kanyang mga ngipin. Tinulyapan niya ang lahat at walang pakialam na sinabi, hiniling sa amin ng Sect Master na gawin ito. Ang batang ito ay isang henyo na natagpuan ng Sect Master. Siya rin ang susunod na Martial Marquis ng Saint Confucian Sect. Nang marinig ito ng lahat, hindi nila napigil ang sabihin ng may pagtataka, ang susunod na Martial Marquis. Ang pangalawang Martial Marquis ay lilito sa Saint Confucian Sect.
Kahit na siya ang maging susunod na Marshal Marquis, hindi siya maaaring maging masyadong mapagmataas. Mukhang walang sino man sa Saint Confucian sect ang nakatanggap ng ganoong pagtrato. Kumunot ang noo ni Deng Sheng at medyo hindi nasisiyahang sinabi, ito ang utos ng sect master. Kung sino ang hindi kontento, magtanong ka sa sect master. Bagamat nakaramdam ng sama ng loob ang lahat, wala silang magagawa. Halos lahat ng espiritual na enerhiya sa spiritual spring na ito ay hinigop ni Qin Yu. Walang gaanong kahulugan para manatili sila. Sa makatuwid, si Qin Yu ay naiwang nag-iisa sa paligid ng spiritual spring na ito. Pagkaalis ng lahat, binuksan ni Qin Yu ang kanyang mga mata at tumingin kay Deng Sheng. Sumimangot siya at sinabing, hindi nila sasabihin kay Gu Kanghai ang tungkol dito, tama ba? Umiling si Deng Sheng at sinabing, hindi, ang Saint Confucian sect ay napakahigpit. Hindi maraming tao ang maaaring makipag-ugnayan kay Sect Master Gu. Bagamat sinabi niya iyon, medyo nag-aalala pa rin si Qin Yu. Ang dahilan kung bakit hindi niya hinayaang itaboy sila ni Deng Sheng ay para manatiling mahinahon para maiwasan ang pagdududa. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay naging mas mataas na profile. Kailangan kong magmadali, naisip ni Qin Yu sa sarili. Gayunpaman, ang bilis ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya ay limitado pagkatapos ng lahat. Hindi ito isang bagay na kayang kontrolin ni Qin Yu. Bukod dito, ang espiritual na spring na ito ay hindi maaaring alisin. Kailangan kong subukan ang aking makakaya upang makapasok sa Marshal Marquis realm bago ito matanto ni Gu Kanghai, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Pagkatapos, kasama ang 3 purong sinaunang puno sa itaas ng kanyang ulo, inilipat niya ang kanyang meridian circulation technique at nagpatuloy sa pagsipsip ng espiritual na enerhiya. Kasabay nito, nakarating na si Gu Kanghai sa Green Moon Villa. Nakatayo sa ibaba ng bilya, hindi napigilan ni Gu Kanghai na huminga ng malamig. Green Moon Villa. Qin Yu? Talagang may lakas ng loob ka. Habang nagsasalita siya, ikinaway ni Gu Kanghai ang kanyang kamay at binasag ang gate ng bundok. Pagkatapos, pumasok si Gu Kanghai sa Green Moon Villa. Tumayo siya sa plaza at sumigaw, Qin Yu, lumabas ka kaagad at harapin ang iyong kamatayan. Ang kanyang boses ay humahagulgol at kumalat sa buong villa. Gayunpaman, walang tumugon sa lahat. Bahagyang sumimangot si Gu Kanghai. Inilabas niya ang kanyang divine sense at nalaman niyang walang tao sa Green Moon Villa. Walang tao dito. Kumunat ang noo ni Gu Kanghai. Lumiwanag ang kanyang figure at agad niyang hinanap ang buong Green Moon Villa. Gaya ng inaasahan, walang tao sa Green Moon Villa. Si Qin Yu, wala ba dito? Naging malamig ang ekspresyon ni Gu Kanghai. Malamig siyang ngumuso at sinabing, okay, hihintayin kita dito at tuklasin ang Ice Heart Lake. Pagkatapos, naglakad si Gu Kanghai patungo sa Ice Heart Lake. Sa sandaling ito, nagring ang telepono ni Gu Kanghai. Kinuha niya ang telepono at nakita niyang si Yan Zihai ang tumatawag. Si Gu Kanghai ay hindi nang ahas na maging pabaya at mabilis na kinuha ang telepono. President Yan, magalang na tawag ni Gu Kanghai. Gayunpaman, malakas na nagmura si Yan Zihai, Gu Kanghai, tulala ka talaga. Nakarating na si Qin Yu sa pintuan, ngunit hindi mo alam. Basura. Kabanata 554, nagising si Han Wei. Natigilan si Gu Kanghai nang marinig niya ang mga salita ni Yan Zihai. Nagmamadali niyang paliwanag, Mr. Yan, nakatanggap lang ako ng balita na si Qin Yu ay nasa Green Moon Villa, ako. Ano ba? Walang pakundangan na pinutol ni Yan Zihai ang mga salita ni Gu Kanghai. Basura, nakapasok na siya sa pwesto mo. Hindi mo pa rin alam. Anong silbi ng may basurang tulad mo? Galit na sabi ni Yan Zihai. Sabihin ko sa iyo, kung hindi mo man lang kaya, huwag ka nang magtrabaho para sa pamilya yan. Pagkasabi nito, ibinaba ni Yan Zihai ang telepono. Isang madilim na tingin ang bumungad sa mukha ni Gu Kanghai, at biglang lumabas ang isang nakamamatay na aura. Qin Yu? Tiyak na papatayin kita. Ang mga kalamnan ni Gu Kanghai ay patuloy na nanginginig. Mula nang lumitaw si Qin Yu, si Gu Kanghai ay pinagalitan ni Yan Zihai ng ilang beses. Kung magpapatuloy ito, baka makikout talaga siya.
Si Gokang-hai ay hindi naglakas loob na mag-isip tungkol dito at agad na sumugod sa Saint Confucian Sect. Tuldok tuldok tuldok. Umupo si Chinyu sa ilalim ng talon at patuloy na hinihigop ang espiritual na enerhiya mula sa spiritual spring. Ang espiritual na enerhiyang ito ay walang katulad na sagana at napakadalisay. Ang tanging awa lang ay walang paraan si Chinyu para alisin ang spiritual spring na ito. Kung tatanggo ako sa martial marquee realm, tiyak na sasakupin ko itong Saint Confucian Sect. Napaisip si Chinyu sa sarili. Mula nang makausap niya si Jiang He, ang layunin ni Chinyu ay hindi na ang martial marquee realm. Gusto niyang humakbang sa entablado ng martial saint at tumuntong sa tunay na hindi magagapi na yugto. Gusto niyang ipasakop sa kanya ang pamilyahan at pamilyayan. Hanggat tumuntong ako sa yugto ng martial marquee, maaari kong subukang patayin ang martial marquises, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ang martial marquee stage ay ang golden core stage sa cultivation world, at ang golden core ay isisilang sa kanyang katawan. At sa loob ng golden core ay ang kanyang panghabang buhay na halaga ng paglilinang. Hanggat nalulunok niya ang golden core, ang kanyang cultivation ay tiyak na mapapabuti sa isang kamangha-manghang bilis. Sa makatuwid, hanggat siya ay tumuntong sa martial marquee realm, ang lahat ay malulutas. Ang Chinyu ay parang isang filter ng espiritual na enerhiya, at ang espiritual na enerhiya sa loob ng lahat ng tubig na dumaan sa katawan ni Chinyu ay ganap na mahihigop. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, kalahating araw na ang lumipas. Malinaw na naramdaman ni Chinyu na ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay unti-unting siksik. Sa sandaling ito, biglang binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata. Isang bakas ng gulat ang sumilay sa kanyang mukha, at pagkatapos ay sumigaw siya sa alarma, "Nako!" Biglang naalala ni Chinyu na ang Saint Confucian Sect ay kabilang sa pamilya yan. Dahil ito ay kabilang sa pamilyang yan, tiyak na ilalagay ng pamilya yan ang kanilang mga pinagkakatiwalaan sa Saint Confucian Sect para subaybayan si Gokang-hai. Sa makatuwid, ang kanyang pagdating ay malamang na nalantad. Nakalimutan ko talaga si Yan Si-hai. Napakunot ng noo si Chinyu. Gulong-gulo ang kanyang isip, at bakas ng kasamaan ang sumilay sa kanyang mga mata. Pagkatapos, tinakpan ni Chinyu ang kanyang mukha at mabilis na pumunta sa main hall. Sa oras na ito, nakaupo si Deng Sheng sa upuan ni Gokang-hai at humihigop ng tsaa. Matapos makita si Chinyu, bakas ng gulat ang sumilay sa mga mata ni Deng Sheng. "Deng Sheng? Tawagan kaagad ang mga taong naglilinang malapit sa spiritual spring ngayon," malamig na sabi ni Chinyu. Kumunot ang noo ni Deng Sheng at sinabing, "Anong problema? Huwag mo nang itanong. Pumunta ka agad. Tandaan, dapat dumating ang lahat, hindi bababa sa isa." Nag-aalalang sabi ni Chinyu. Hindi nang ahas si Deng Sheng na magsabi ng kahit ano. Nagmamadali niyang sinunod ang kahilingan ni Chinyu, at ang 10 o higit pang mga tao ay tinawag na lahat. Sa Great Hall, ang 10 dagdag na mga tao na ito ay medyo naguguluhan na nagsabi, "Elder Deng, bigla mo kaming tinawag. May gusto ka ba?" Hindi nagsalita si Deng Sheng, dahil hindi niya alam kung ano talaga ang problema. Kaya, hindi sinasadyang tumingin si Deng Sheng kay Chinyu, na parang naghihintay na magsalita si Chinyu. Dahan-daang tumayo si Chinyu. Iniwas niya ang kanyang tingin sa karamihan, at biglang sumampal sa hangin. Gotcha! Ang sampal na ito ay direktang nakabasag ng ulo ng isang tao. Ang mga ekspresyon ng lahat ay lubhang nagbago. "Ano? Anong ginagawa mo?" Maging si Deng Sheng ay hindi napigil ang sumigaw ng malakas. Malamig na sinabi ni Chinyu, "Upang maiwasan ang mga aksidente, kailangang mamatay ang mga taong ito." Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, ang mga taong ito ay agad na nataranta. Ngunit sa kanilang lakas, paano nila lalabanan si Chinyu? Sa loob lamang ng ilang minuto, ang 10 tao na ito ay namatay na lahat sa mga kamay ni Chinyu. Habang tinitingnan niya ang mga mantsa ng dugo sa lupa, ang ekspresyon ni Deng Sheng ay sobrang hindi magandang tingnan. "Chinyu? Ano ang gusto mong gawin?" Nagnganga ang ngipin ni Deng Sheng at sinabing. Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabi, "Sa tingin ko ay malamang na natanggap na ni Gokang-hai ang balita, at ang balita ay kumalat mula sa ilang taong ito.
Paano ito posible? Nagngangalit si Deng Sheng at sinabing, "Sinabi ko na sa iyo, mahigpit ang hierarchy ng Saint Confucian sect. Hindi sila maaaring makipag-ugnayan kay Gu Kanghai." Malamig na sinabi ni Qin Yu, "Sa kanila, natatakot ako na mayroong isang taong nagtatrabaho para kay Yan Zihai. Napakalakas ng pakiramdam na ito." Kahit na pinatay niya ang lahat ng taong ito, nag-aalala pa rin si Qin Yu. Kung babalik si Gu Kanghai mamaya, ibig sabihin ay tama ang hula ko. Tumingin si Qin Yu kay Deng Sheng. Kung paano ipaliwanag, kailangan mong mag-isip ng paraan. Wala akong paraan. Si Deng Sheng ay medyo nagalit. Ang mga taong ito ay pawang mga elite ng Saint Confucian sect. Paano ko ipapaliwanag kung gaano karami sa kanila ang namatay sa isang pagkakataon? Sinabi ni Qin Yu, "Maaari mong sabihin sa kanya na dumating ako, ngunit tandaan, huwag mong banggitin ang bagay tungkol sa paglilinang ko sa espiritual na spring." Malamig na sinabi ni Deng Sheng, "I really regret working with you. Hindi pa huli ang lahat para magsisi ka ngayon. Kaya kitang patayin, kaya hindi mo na kailangang magpaliwanag." Tiningnan ni Qin Yu si Deng Sheng na may malamig na mga mata. Natigilan si Deng Sheng nang maramdaman niya ang nakamamatay na aura mula kay Qin Yu. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Okay, I got it." Hindi na nagtagal si Qin Yu at agad na umalis sa Saint Confucian sect. Pagkatapos niyang lisanin ang Saint Confucian sect, hindi nagmamadali si Qin Yu na bumalik sa Green Moon Villa. Sa halip, pansamantalang nanatili siya sa lungsod ng Kangzhou at naghintay ng pagkakataon para makakilos. Sa gabi, nagmamadaling bumalik si Gu Kanghai sa Saint Confucian sect tulad ng inaasahan. Nang makita niya ang mukha ni Gu Kanghai na puno ng puot, agad na tumibok ang puso ni Deng Sheng. "Nandito na ba si Qin Yu?" Malamig na tanong ni Gu Kanghai kay Deng Sheng. Pinigilan ni Deng Sheng ang kaba sa kanyang puso at nagkunwaring nabigla. "Sect Master, paano mo nalaman?" Agad na nagbago ang ekspresyon ni Gu Kanghai. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, "Dumating talaga siya. Qin Yu. Hindi lamang siya dumating, ngunit pinatay din niya ang higit sa 10 sa amin." Si Deng Sheng ay nagkunwaring nasasaktan habang sinasabi niya, "Kung hindi dahil sa mabilis kong pagtakas, natatakot ako na baka namatay ako sa kanyang mga kamay. Qin Yu. Qin Yu? Kailangan kitang patayin." Ang galit na dagandong ni Gu Kanghai ay kumalat sa buong bulwagan. Hindi napigilan ni Deng Sheng na mapabuntong hininga. Sa kabutihang palad, hindi siya pinaghinalaan ni Gu Kanghai. Tuldok. Sa kabilang panig, nakahanap ng matutuluyan si Qin Yu pansamantala. Sa gabi, nagpadala si Deng Sheng ng mensahe kay Qin Yu. "Napunta ang lahat gaya ng inaasahan mo." Bumalik si Gu Kanghai at alam niyang nakapunta ka na rito noon. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Ibinaba niya ang phone niya at mahinang tinapik ang dibdib niya. "Kung hindi ko naisip ito, natatakot ako na sana ay namatay ako sa mga kamay ni Gu Kanghai." Tinapik-tapik ni Qin Yu ang kanyang dibdib at hindi maiwasang makahinga ng maluwag. Tuldok. Jingdo, pamilyang Han. Sa wakas ay nagising si Han Wei, na maraming araw nang walang malay. "Anak, sa wakas gising ka na." Nang makita niyang nagising si Han Wei, hindi napigilan ang mga mata ni Han Meng na lumuha. Nagngangalit si Han Wei at sinabing, "Tatay, paano si Qin Yu? Gusto ko siyang patayin." Sa pagbanggit kay Qin Yu, hindi napigilan ni Han Meng na mapabuntong hininga. Marahan niyang tinapik ang balikat ni Han Wei at sinabing, "Magpahinga ka muna." "Ayoko. Gusto kong patayin si Qin Yu. Dapat siyang mamatay." Habang sinasabi niya iyon, pilit na bumangon si Han Wei. Nang makita ni Han Meng ang sitwasyon, maaliw lang siya, "Huwag kang mag-alala, ipaghihiganti ka talaga ni tatay. Nagamit ko na ang aking mga koneksyon at humingi ng tulong kay Mahay." Mahay. Natigilan si Han Wei. Ang dating makapangyarihang Mahay na naging recluse ilang dekada na ang nakalipas. Malamig na sinabi ni Han Meng, "Tama." Kabanata 555, nakuha ang Ice Heart Lake. Sinabi ni Han Meng sa malalim na boses, "Tama." Nang marinig niya ang pangalang Mahay, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Han Wei.
Sa tulong ni Mr. Ma, tiyak na mamamatay si Chinyu. Malamig na sabi ni Hanwei. Ang lakas ni Mahay ay hindi maisip. Hindi lamang iyon, ngunit siya ay napakahusay din sa skimming. Sinasabing ilang dekada na ang nakalipas, nagkaroon siya ng pagkakataon na makipagkompetensya kay Jiang He at sa iba pa. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, bigla niyang piniling manirahan sa pag-iisa. Ngayon, lumabas siya sa pag-iisa para kay Chinyu. Tuldok. Naghintay si Chinyu sa Kangzhou City ng 3 buong araw, ngunit hindi umalis si Gukanghai sa Saint Confucian Sect. Dahil dito, nawalan din ng pagkakataon si Chinyu na makapunta muli sa Spiritual Spring. Mukhang walang pagkakataon na makuha ang Spiritual Spring, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, nagpasya siyang sumuko pansamantala. Ang espiritual na bukal ay naroon pa rin, at walang sino man ang makakaalis nito. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mabuksan ang puwang na iyon sa lalong madaling panahon, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Hanggat binuksan niya ang puwang na iyon, buong kumpiyansa si Chinyu na tumuntong sa Martial Marquee Realm. Sa parehong araw, umalis si Chinyu at dumiretso pabalik sa Green Moon Villa. Kasabay nito, inabisuhan niya si Xinyu at tinawag ang lahat ng tao ng Green Moon Villa pabalik sa Green Moon Villa. Hindi lang iyan, naipost din ni Chinyu ang address ng Green Moon Villa sa Martial Arts Forum. Hanggat mayroon kang talento, hahayaan ka ng Green Moon Villa na mamuhay ng may dignidad. Lahat ng miyembro ng Green Moon Villa ay makakakuha ng top tier na tableta. Hindi mabilang na mga slogan ang naipost sa Martial Arts Forum. Mr. Chin, hindi na ba muling lalapit sa atin ang mga tao ng Saint Confucian Sect? Hindi maiwasang magtanong ni Xinyu. Sumulyap si Chinyu kay Xinyu at sinabing, oo. Kung gayon hindi ba natin nililigawan si kamatayan sa pamamagitan ng pagbabalik? Kumunat ang noo ni Xinyu. Napabuntong hininga si Chinyu at hindi nagsalita. Ang Saint Confucian Sect ay nakatuon ang kanilang mga mata sa Ice Heart Lake, kaya sila ay darating maaga o huli. Sa pagkakataong ito, walang planong umalis si Chinyu. Handa na siyang harapin si Gukanghai. Ito ang tanging paraan upang madama ni Xinyu ang panganib. Kapag dumating ang oras na iyon, sasabihin niya kay Chinyu ang paraan upang mabuksan ang puwang. Sa susunod na mga araw, tinanggap ng tahimik na Green Moon Villa ang hindi mabilang na mga tao. Dumating ang mga taong ito dahil sa post. Sa loob lamang ng ilang araw, ang mga miyembro ng Green Moon Villa ay umabot na sa halos 100. Nakakaloka ang ganyang bilis. Maging si Chinyu ay hindi inaasahan na ang kanyang apela ay napakalakas. Mr. Chin, nabilang ko na hindi bababa sa 50 tao ang dumating para magparehistro ngayon. Tuwang-tuwang sabi ni Xinyu. Si Chinyu ay humigop ng tsaa at sinabing may walang pakialam ng ngiti, ito ay simula pa lang. Mukhang tuwang-tuwa si Xinyu. Hindi niya akalain na darating ang ganoong araw para sa Beaufort Tower. Noong gabing iyon, hindi nakatulog si Chinyu buong gabi. Buong gabi siyang nagpino ng isang batch ng mga table tasks. Ang mga tabletang ito ay tinawag na Divine Energy Pill. Ang mga epekto ng tabletang ito ay napakalakas. Maaari nitong itaas ang antas ng mga martial artists sa ibaba ng Martial Marquee Realm ng maliit na antas. Kinabukasan, iniabot ni Chinyu ang Divine Energy Pill kay Xinyu na may dugong mga mata. Mr. Chin, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang namumutla ka? Ulalas ni Xinyu. Hindi sinagot ni Chinyu ang tanong na ito. Sa halip, iniabot niya ang isang malaking bag ng Divine Energy Pills kay Xinyu. Hatiin ang mga tabletang ito sa bawat isa sa inyo. Gayun din, sabihin sa kanila na magkakaroon ng walang katapusang supply ng mga table tasks sa hinaharap, sabi ni Chinyu. Uminom si Xinyu ng mga table tasks, at medyo sumakit ang kanyang puso. Mr. Chin, salamat sa iyong pagsusumikap. Ikaw, dapat kang magpahinga ngayon, sabi ni Xinyu. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay. Hindi niya piniling magpahinga. Sa halip, dumiretso siya sa Ice Heart Lake at muling pumunta sa ilalim ng lawa upang sumipsip ng espiritual na enerhiya mula sa puwang. Matapos maipamahagi ang mga table tasks, nagkagulo ang buong Green Moon Villa. Mr.
Talagang hindi nagsinungaling sa atin si Chin. Divine Energy Pill. Hindi ko akalain na makakakuha ako ng Divine Energy Pill. Mister. Napakaganda ni Chin. Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Hindi lang iyon, ngunit inanyayahan pa sila ni Chinyu na magtungo sa Ice Heart Lake para magtanim. Ang ilang mga tao ay nagulat sa mga mapagkukunan. Kailangang malaman ng isa na ang Ice Heart Lake ay isang pag-iral na maihahambing sa spiritual spring ng Saint Confucian Sect. Ang spiritual spring ng Saint Confucian Sect ay ibinigay lamang sa mga mahuhusay na martial artist. Ang mga karaniwan ay hindi nagkaroon ng pagkakataon. Ngunit sa Green Moon Villa, lahat ay pantay-pantay. Tatangkilikin ng lahat ang espiritual na enerhiya ng Ice Heart Lake. For a time, ang bagay na ito ay isinasa publiko sa Martial Arts Forum. Maraming mga martial artists na piniling maghintay at makakita ay nagsimulang magtungo sa Green Moon Villa sa sandaling ito. May ilan pa nga na piniling umalis sa Saint Confucian Sect at pumunta sa Green Moon Villa. Sa loob lamang ng maikling linggo, ang Green Moon Villa ay naging lubhang maunlad na may mahigit 300 miyembro. Kahit na ang kanilang lakas ay hindi maituturing na elite, ang kanilang lakas ay hindi pa rin dapat maliitin. Ang iba ay natuwa, ang iba naman ay nagalit. Sa sandaling ito, mapula ang mukha ni Gokanghay, at labis siyang nagalit. Green Moon Villa. Pulong ni Gokanghay ang pangalang ito. Sa sumunod na segundo, tumingin siya kay Deng Sheng at malamig na sinabi, pumunta at tipunin ang lahat ng kalahating hakbang na martial marquises at pinakamataas na inner strength grandmasters ng Saint Confucian Sect. Ipagkalat na ang Green Moon Villa ay bibigyan ng 3 araw. Kung hindi ito mabubuwag, lalabas ang Saint Confucian Sect at sisirain ang Green Moon Villa. Hindi naglakas loob si Deng Sheng na magsalita at tumango kaagad, oo, Sect Master. Ang balita ng Saint Confucian Sect ay kumalat noong araw na iyon. Sa sandaling lumabas si Chinyu sa Ice Heart Lake, tumakbo si Xinyu kay Chinyu nang nagmamadali. Hinawakan niya ang kanyang telepono at sinabing, Mr. Chin, may masamang nangyari. Anong mali? Sumulyap si Chinyu sa kanya. Ibinigay ni Xinyu ang telepono kay Chinyu at sinabing, ang Saint Confucian Sect ay nagpakalat ng salita na bibigyan nila tayo ng 3 araw upang mabuwag. Kung hindi, sisirain nila ang Green Moon Villa. Si Chinyu ay hindi nagpakita ng anumang emosyon sa kanyang mukha. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Magulo ngayon ang Green Moon Villa. Maraming tao ang kailangang umalis pagkatapos marinig ang balita. Kinagat ni Xinyu ang kanyang mga labi at sinabi sa mahinang boses. Inilahad ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, ano ang maaari nating gawin? Ang Saint Confucian Sect ay mayroong martial marquee. Hindi tayo tugma sa kanila. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Si Xinyu ay naliligaw. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, hindi ko rin alam. Isang hakbang lang ang magagawa natin. Kung hindi natin kaya, maladisband na lang natin ang Green Moon Villa. Hindi natin hahayaang mamatay ang napakaraming inosenteng tao, sabi ni Chinyu. Bukod sa, ang Saint Confucian Sect ay palaging gusto ang Ice Heart Lake. Sa puntong ito, tumingin si Chinyu kay Xinyu at nagtanong, nga pala, mayroon ka bang mga inapo? Sumimangot si Xinyu at sinabing, hindi pa ako kasal. Paano ako magkakaroon ng mga inapo? Pagkatapos, kapag namatay ka, ang Ice Heart Lake ay tiyak na mahuhulog sa mga kamay ng Saint Confucian Sect, bahagyang napabuntong hininga si Chinyu. Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu at umalis. Ang ekspresyon ni Xinyu ay sobrang pangit. Siya ay nalubog sa pananibik sa pag-angat ng Green Moon Villa nitong mga nakaraang araw. Ngayong nadisband na ito, natural na hindi niya ito matanggap. At saka, tama si Chinyu. Kung siya ay namatay, ang Ice Heart Lake ay hindi magiging may-ari. Hindi kaya mawawala sa kanyang mga kamay ang mana na binantayan niya sa loob ng maraming taon. Sa pag-iisip nito, mas naging pangit ang ekspresyon ni Xinyu. Kinagat niya ang labi niya, at may bakas ng dugo na agad na lumabas mula sa cherry lips niya. Sa halip na ibigay ang Ice Heart Lake sa Saint Confucian Sect, maaari ko pang ibigay ito kay Mr. Chin. Tila isang mahirap na desisyon ang ginawa ni Xinyu. Kabanata 556, Pagpasok sa Martial Marquee Realm.
Si Zinyu ang nasa isip niya, ngunit hindi siya nagmamadaling magdesisyon. Buong gabi, nakahiga si Zinyu sa kama ng hindi natutulog at patuloy na iniisip ang tanong na ito. Sa wakas, sa madaling araw, umupo si Zinyu mula sa kanyang kama. Mr. Tichin ang Vice Master ng Green Moon Villa. Kung bibigyan ko siya ng Ice Heart Lake, ang Ice Heart Lake ay mananatili sa Beaufort Tower sa ibang paraan. Huminga ng malalim si Zinyu. Ito ay maaaring ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanya. Kaya naman, tumayo si Zinyu at naglakad patungo sa silid ni Chinyu. Pagdating niya sa pinto, narinig niya ang tunog ng mga table tas na pinipino mula sa loob. Pinalakas din nito ang determinasyon ni Zinyu. Mr. Ginawa ni Chin ang kanyang makakaya para sa Green Moon Villa. Baka ibigay na talaga sa kanya ang Ice Heart Lake. Sa pag-iisip nito, itinulak ni Zinyu ang pinto at pumasok. Nang makita si Zinyu na papasok, dahan-daang tumayo si Chinyu at nakangiting sinabi, Master Zin, bakit ka nandito? Kinagat ni Zinyu ang kanyang mga ngipin at sinabi sa mahinang boses, Mr. Chin, kung ibibigay ko sa iyo ang Ice Heart Lake, maaari kang tumuntong sa Martial Marquee Realm, tama ba? Ice Heart Lake. Natigilan si Chinyu. Tumango si Zinyu at sinabing, sa ilalim ng puwang na iyon. Sinabi ni Chinyu sa mahinang boses, 70% sigurado ako. Okay. Nagpa siya si Zinyu. Tapos sumama ka sa akin. Dadalhin kita doon ngayon at bubuksan ang puwang na iyon. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Zinyu at naglakad palabas. Si Chinyu ay labis na nasa sabik at patuloy na sumisigaw sa kanyang puso, sa wakas, niloko ko siya para ibigay ito sa akin. Halos tumalon si Chinyu. Bagamat iyon ang kaso, kung hindi ito kukunin ni Chinyu, ito ay mapabilang sa Saint Confucian Sect maaga o huli. Kahit papaano ay maibabalik ni Chinyu ang Green Moon Villa sa dating kaluwalhatian nito. Pinipigilan ang pananabik sa kanyang puso, sinundan ni Chinyu si Zinyu sa Ice Heart Lake. Nakatayo sa tabi ng lawa, kinagat ni Zinyu ang kanyang mga labi. Tumingin siya kay Chinyu at sinabing, talagang tutulungan mo ang Green Moon Villa na umunlad, tama ba? Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, ang una kong layunin ay palitan ang Saint Confucian Sect. Okay. Tumango si Zinyu. Pagkatapos, nanguna siya at humakbang sa Ice Heart Lake. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu at sumunod na lang sa likod. Lumalim ang dalawa sa Ice Heart Lake at hindi nagtagal ay nakarating sila sa puwang. Pinagdikit ni Zinyu ang kanyang mga palad at bamulong sa sarili. Nagsimulang lumiwanag ang gap. Pagkatapos, ang agwat ay lumaki ng lumaki hanggang sa ito ay kasing laki ng isang disk. Ang mga daloy ng nagyayelong asul na liwanag ay nahayag mula sa puwang. Itinuro ni Zinyu ang puwang at sinabing, narito ang Ice Heart Lake. Napatingin si Chinyu sa puwang. May isang bato na tila isang bloke ng yelo sa puwang. Ang bato ay kumikinang na may maputlang asul na liwanag na mukhang maganda sa ilalim ng tubig. Pagkatapos, bumulwak ang isang stream ng masaganang espiritual na enerhiya. Sa isang iglap, ang espiritual na enerhiya sa buong Ice Heart Lake ay lumundag. Inabot ni Chinyu ang kanyang bahagyang nanginginig na kamay at kinuha ang Ice Heart mula sa puwang. Ito ba ang Ice Heart? Ito ay naipasa sa loob ng 10,000 taon. Ang mga mata ni Chinyu ay kumikinang, at hindi siya mapakali ng mahabang panahon. Mr. Chin, akyat na tayo, sabi ni Zinyu sa mahinang boses. Pagkasabi niyon ay nanguna siya at lumangoy. Inilagay ni Chinyu ang Ice Heart sa special artifact pansamantala at pagkatapos ay pumunta sa baybayin. Master Zin, maraming salamat. Same time na yumuko si Chinyu kay Zinyu. Napabuntong hininga si Zinyu at sinabi sa mahinang boses, napag-isipan ko na. Kumalat na ang balita tungkol sa Ice Heart. Ang pagpapanatili nito ay magiging isang sakuna. Sa puntong ito, tumingin si Zinyu kay Chinyu at sinabing, paano maglilinang ang iba pagkatapos mong alisin ang Ice Heart Lake? Napangiti si Chinyu at sinabing, huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong patayin si Gokanghai, sakupin ko ang Saint Confucian Sect. Sa panahong iyon, ang Saint Confucian Sect ang magiging bagong sekta ng Green Moon Villa. Nakatango lang si Zinyu nang makita niya ito.
Wala akong masyadong oras, kaya hindi ako makikipag-chat sa iyo, sabi ni Chinyu. Sinabi ni Gokanghay na bibigyan lang niya siya ng 3 araw. Kinailangan ni Chinyu na kainin ang Ice Heart na ito sa loob ng 3 araw na ito. Hanggat naabot niya ang Martial Marquee Realm, hindi na kailangang matakot si Chinyu kay Gokanghay. Kinuha ni Chinyu ang Ice Heart at bumalik sa kanyang silid. Tech Master Zin, huwag mo akong istorbohin sa mga susunod na araw, sabi ni Chinyu. Tumango si Zinyu at sinabing, okay, naiintindihan ko. Isinara ni Chinyu ang pinto. Inilabas niya ang Ice Heart at naramdaman ang espiritual na enerhiya mula rito. Pagkatapos, binuksan ni Chinyu ang lahat ng mga butas sa kanyang katawan at nagsimulang lumunin ang Ice Heart sa napakabilis na bilis. Ang walang katapusang dami ng espiritual na enerhiya ay umagos sa katawan ni Chinyu. Ang bilis ay napakabilis kaya hindi nakapagsalita ang mga tao. Maging si Chinyu mismo ay medyo nagulat dahil ang espiritual na enerhiya sa Ice Heart ay mas siksik at dalisay kaysa sa inaakala ni Chinyu. Halos walang dumi sa Ice Heart. Hindi pa ako nakakaramdam ng ganitong purong espiritual na enerhiya. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Kahit na ang 5,000 taong gulang na mga halamang gamot at maging ang bodega ng Divine Alchemist Pavilion ay hindi maihahambing dito. Naiintindihan ko. Biglang may nahulaan si Chinyu. Ang tinatawag na Ice Heart na ito ay talagang isang block ng yelo na nabuo mula sa purong espiritual na enerhiya. Sinabi na kapag ang espiritual na enerhiya ay sapat na siksik, ito ay magiging hamog mula sa gas. At ngayon, ang espiritual na enerhiyang ito ay naging isang block ng yelo. Ang antas ng density nito ay maliwanag. Sa kasalukuyang lipunan, napakahirap makakuha ng mga mapagkukunan mula sa Jingdo Martial Arts Association at sa iba't ibang maharlikang pamilya. Ang isang Ice Heart na may ganoong siksik na espiritual na enerhiya ay hindi maisip. Mabuti na lang at ang pinupuntirya nila ay ang Saint Confucian Sect at hindi ang Jingdo Martial Arts Association, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kung hindi, ang Ice Heart ay nagpalit na ng mga may-ari. Sa kanilang mga kakayahan, malamang na makuha nila ang Ice Heart kahit wala si Zinyu. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang araw. Sa isang araw na ito, ang espiritual na enerhiya ni Ice Heart ay hindi pa nauubos. Dahil dito, medyo nabalisa din si Chinyu. Pagkatapos ng lahat, ang oras ay maikli, at si Chinyu ay hindi kayang maghintay. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, pinutol na lang niya ang isang maliit na piraso ng Ice Heart at pinasok ito sa kanyang bibig. Sa sandaling ang maliit na piraso ng Ice Heart na ito ay pumasok sa kanyang tiyan, agad na naramdaman ni Chinyu ang isang hindi mapapantayang siksik na espiritual na enerhiya na sumabog sa kanyang dantian. Panipi tuldok panipi. Ay hindi. Pulalas ni Chinyu sa loob-loob. Wala pang isang segundo ang Ice Heart na ito ay pumasok sa kanyang tiyan, ngunit napuno na nito ang kanyang buong dantian. Kung tuluyang natunaw ang Ice Heart na ito, hindi ba ito magpapasabog sa kanyang dantian? Nagmamadaling inilipat ni Chinyu ang kanyang meridian circulation technique para matuno ang espiritual na enerhiyang ito. Gayunpaman, ang densidad ng espiritual na enerhiya ay lampas sa imahinasyon, at ang mga alon ng matinding sakit ay nagmumula pa rin sa kanyang ibabang tiyan. Ang masaganang espiritual na enerhiya ay dumaloy sa dantian ni Chinyu at nagsimulang umakyat pataas. Ang kanyang dibdib at noo ay halos mapuno ng espiritual na enerhiyang ito. Pakiramdam ni Chinyu ay parang sisubog na ang kanyang ulo, at puno ng pawis ang kanyang noo. Buong lakas niyang ipinalibot ang kanyang meridian circulation technique at inubos ang espiritual na enerhiyang ito. Sa kabutihang palad, ang espiritual na enerhiya na ito sa wakas ay nagsimulang maging matatag at dahan-daang dumaloy sa kanyang katawan. Tuldok. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, 3 araw na. Sa Saint Confucian Sect, ang ekspresyon ni Gokanghay ay malamig, at may ilang tao na nakatayo sa harap niya. Ang mga taong ito ay pawang mga elite ng Saint Confucian Sect. Kabanata 557, ang pag-atake ni Gokanghay.
Iniwas ni Gukanghai ang kanyang malamig na tingin sa karamihan at dahan-daang sinabi, ang Saint Confucian Sect ay hindi kailanman nagpadala ng ganoong kalaking krusada laban sa alinmang sekta, at walang sinuman ang nang-ahas na hamunin ang prestihiyo ng Saint Confucian Sect. At ang dahilan ng lahat ng ito ay dahil kay Qin Yu. Habang nagsasalita siya, dahan-daang tumayo si Gukanghai. Inilibot niya ang kanyang tingin sa lahat at malamig na sinabi, makinig kang mabuti. Sa pagkakataong ito, kapag tumungo tayo sa Green Moon Villa, papatayin natin ang sinumang makita natin. Gustong gamitin ito ng Saint Confucian Sect para sabihin sa mundo ang mga kahihinatnan ng pagpukaw sa atin. Oo. Agad na naghiyawan ang lahat. Tuldok tuldok tuldok. Ang Jingdo Martial Arts Association ay may lugar para sa pagpapakulong ng mga bilanggo. Ang lahat ng mga bilanggo ay may malakas na lakas, at walang kulang sa martial marquises. At ngayon, sa kaibuturan ng kulungang ito, mayroong isang ordinaryong tao na walang anumang paglilinang. Nakakulong siya sa iisang selda, at araw-araw, kumakain siya ng lahat ng uri ng delicacy. Hindi lamang iyon, ngunit mayroong lahat ng uri ng nangungunang mga halamang gamot sa kanyang pagkain. Pero kahit ganoon, mapatla pa rin ang mukha niya, at sobrang hina. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Yan Ruozo. Miss Yan? Oras na. Isang martial marquee ang pumasok mula sa labas ng pinto. Hinawakan niya ang isang karayom sa kanyang kamay at naglakad sa harap ni Yan Ruozo. Isang bakas ng takot ang sumilay sa maputlang mukha ni Yan Ruozo. Miss Yan, pagtiisan mo. Huwag kang mag-alala, hindi nito kukunin ang iyong buhay. Nakangiting sabi ng Martial Marquee. Pagkatapos, itinaas ng Martial Marquee ang kanyang kamay at lumutang sa hangin ang figure ni Yan Ruozo. Hindi siya makagalaw. Agad na kinuha ng Martial Marquee ang syringe at sinaksak ito sa makatarungang leeg ni Yan Ruozo. Damaloy ang sariwang dugo sa kahabaan ng syringe. Ang mukha ni Yan Ruozo ay lalong namutla, at ang dalamhati sa kanyang mukha ay lalong hindi maipaliwanag. Okay, Miss Yan. Pagkatapos kuha ng dugo, pinakawalan niya si Yan Ruozo. Malamig na tiningnan ni Yan Ruozo ang Martial Marquee at sinabing, ano ba talaga ang gusto mo? Ngumiti ang Martial Marquee at sinabing, Miss Yan, huwag kang mag-alala. Kailangan lang namin ng dugo mo. As long as you cooperate obediently, hindi ka namin sasaktan. Kailan mo ako pakakawalan? Malamig na tanong ni Yan Ruozo. Ito, hindi naman, hehe. Matapos sabihin ng Martial Marquee ang mga salitang ito, hindi na niya pinansin si Yan Ruozo at diretsong lumabas. Walang inaasahan na ang Jingdo Martial Arts Association ay tretuhin ng ganito si Yan Ruozo. Tuldok tuldok tuldok. Green Moon Villa. Pambihira ang buhay ngayon. Si Zinyu ay nakaupo sa bulwagan at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hanggat may anumang paggalaw sa labas, hindi maiwasan ni Zinyu na tumingin sa labas. Ito ay dahil ngayon ang araw na ang Saint Confucian Sect ay dumating sa krusada. Bakit hindi pa lumalabas si Mr. Qin? Ang pag-aalala sa puso ni Zinyu ay lalong tumindi. Sa sandaling ito, ang mga alon ng malakas na internal chi ay lumapit sa Green Moon Villa. Ang panloob na chi na ito ay napakalakas, at halos lahat ng tao sa Green Moon Villa ay nakaramdam ng nakakatakot na pressure. Ads by Pop Future. Biglang tumayo si Zinyu at mabilis na lumabas. Hindi nagtagal, higit sa 10 tao ang pumasok sa Green Moon Villa sa malalaking hakbang. Sino? Sino ka? Hinanda ni Zinyu ang sarili at nagtanong. Gukanghai, malamig na sabi ng pinuno. Nang marinig ang pangalang Gukanghai, natakot ang lahat kaya namutla ang kanilang mga mukha. Gukanghai, ang sect master ng Saint Confucian Sect. Nandito talaga sila. Napatingin si Gukanghai sa mga tao at malamig na nagtanong, nasaan si Qin Yu? Pinigilan ni Zinyu ang takot sa kanyang puso at huminga ng malalim. Sect Master Gu, wala dito si Mr. Qin. Maaari ko bang malaman kung bakit mo siya hinahanap? Wala siya dito. Pinaikit ni Gukanghai ang kanyang mga mata. Tapos, ngumisi siya. Kung gayon, papatayin ko kayong lahat. Nagpanik ang crowd. Pagharap kay Gukanghai, wala silang anumang paraan para lumaban. Maghintay. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Zinyu.
Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Mr. Gu, alam ko na gusto ng Saint Confucian sect ang Ice Heart Lake. Ay, kaya kong ibigay sa iyo. Hinaplos ni Gu Kanghai ang kanyang balbas at ninisyan. Pagkatapos kitang patayin, magiging akin na ang Ice Heart Lake. Pagkatapos sabihin ito, iniutos ni Gu Kanghai, gawin mo. Walang iwan na buhay. Maaari kong sabihin sa iyo kung nasaan si Qin Yu. Sa sandaling ito, may biglang sumigaw sa karamihan. Ikinaway ni Gu Kanghai ang kanyang kamay. Pagkatapos, malamig siyang nagtanong, alam mo ba kung nasaan si Qin Yu? Oo, alam ko. Nanginginig na sabi ng martial artist. Dalhin mo ako doon. Isang bakas ng kasamaan ang sumilay sa mga mata ni Gu Kanghai. Walang lakas ng loob na magsalita ang martial artist at mabilis na ikinulong ang kanyang mga kamay, please come with me. Galit na pinanood ni Xinyu ang eksenang ito. Gayunpaman, wala siyang magagawa kay Gu Kanghai at hinayaan lang siya. Pinangunahan ni Gu Kanghai ang kanyang mga tauhan at humakbang patungo sa tirahan ni Qin Yu. Sa sandaling ito, sinusubukan ni Qin Yu na makapasok sa ranggo ng Martial Marquis. Malinaw niyang naramdaman na sapat na ang kanyang espiritual na enerhiya upang tulungan siyang makapasok sa ranggo ng Martial Marquis. Gayunpaman, sa tuwing sinubukan niya, nabigo siya. Buntong hininga. Hindi napigilan ni Qin Yu ang bahagyang buntong hininga. Sinasabi ng lahat na ang pagpasok sa ranggo ng Martial Marquis ay nangangailangan ng pagkakataon. Parang totoo. Napakunot ng noo si Qin Yu. Napakahirap na pilitin na makalusot. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto. Pagkatapos, naramdaman ni Qin Yu ang isang malakas na hangarin na pumatay. Pagtingin niya, nakita niya si Gu Kanghai na malamig na nakatayo sa pintuan. Qin Yu? Sa sandaling nakita niya si Qin Yu, naikuyom ni Gu Kanghai ang kanyang kamao. Kinamumuhian ni Gu Kanghai si Qin Yu hanggang buto. Gu Kanghai, sa wakas nandito ka na. Dahan-daang tumayo si Qin Yu mula sa lupa. Sa pagtingin kay Gu Kanghai, medyo nag-alala si Qin Yu. Ang hindi matagumpay na pagpasok sa Martial Marquis Realm ay hindi magandang balita para kay Qin Yu. Kung talagang hindi ito gagana, maaari ko lamang subukan na puwersahang humakbang sa Martial Marquis Realm gamit ang isang lihim na pamamaraan muli. Hindi mapigilan ni Qin Yu na sumimangot. Malamig na sinabi ni Gu Kanghai, gusto kong makita kung sino pa ang maaaring dumating at magligtas sa iyo sa pagkakataong ito. Tumayo si Qin Yu at sinabi, totoo na walang makakapagligtas sa akin, ngunit natatakot ako na hindi ganoon kadali para sa iyo na patayin ako. Ganon ba? Sa panloob na chi ni Gu Kanghai ay agad na pumutok. Ang nakakatakot na panloob na chi na ito ay nagpalipad sa mga nakapaligid na tao. Kabanata 558, ang pagkakataon na maging isang Martial Marquis. Hindi mapigilan ni Qin Yu na sumimangot nang maramdaman niya ang malakas na internal chi ni Gu Kanghai. Mr. Qin, ikaw ba? Nagtagumpay ka ba? Nag-aalalang tanong ni Xinyu. Umiling si Qin Yu at nanghihinayang sinabi, hindi, isang hakbang na lang ako. Pinaikit ni Gu Kanghai ang kanyang mga mata na para bang may nahulaan siya. Mukhang hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na maging isang Martial Marquis. Gumisi si Gu Kanghai. Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Gu Kanghai at sinabing, Gu Kanghai, kapag ako ay naging Martial Marquis, ako mismo ang pupunta at sisirain ang Saint Confucian sect. Hahaha, sayang naman at hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Sumigaw si Gu Kanghai, at isang nakakatakot na internal chi ang agad na sumugod. Ang panloob na chi ay parang matalim na kutsilyo, nag-iiwan ng mga puting marka sa matigas na katawan ni Qin Yu. Sa sumunod na segundo, naging kuko ang palad ni Gu Kanghai, at hinawakan ang mukha ni Qin Yu. Si Qin Yu ay hindi nang ahas na magantala, at inactivate niya ang Absolute Beginning Sacred Fist bago ito hinarap. Ang ginintoang liwanag ay sumiksik sa kawalan, at walang awa na nabasag sa daliri ni Gu Kanghai. Klang! May nakakabinging malutong na tunog. Sa ilalim ng pagsupil sa Martial Marquis Realm ni Gu Kanghai, hindi napigilan ni Qin Yu na umatras ng ilang hakbang. Tulad ng inaasahan, napakahirap magkaroon ng anumang pagkakataong manalo laban sa Martial Marquis. Kumunat ang noo ni Qin Yu. Malamig na sinabi ni Gu Kanghai, lumaban ka ng buong lakas.
Dati, nakakatakas ka dahil gustong iligtas ng pamilya yan ang buhay mo. Ngayong natapos na ang labanan sa pagitan mo at ni Hanwei, wala na akong pag-aalinlangan. Ang nakamamatay na panloob na Chi sa kanyang buong katawan ay biglang sumabog sa sandaling ito. Naramdaman ang nakamamatay na internal Chi sa katawan ni Gokang-hai, hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ni Chin-yu. Mamatay. Pilit na umungal si Gokang-hai, at ang isang malaking palad ay agad na nabasag patungo kay Chin-yu ng may malakas na puwersa. Nang walang anumang pag-aalinlangan, ang bawat kilos ni Gokang-hai ay naglalayong kitilin ang buhay ni Chin-yu. Ayaw na niyang bigyan pa ng pagkakataon si Chin-yu. Gusto lang niya itong patayin sa lalong madaling panahon para hindi na siya magkagulo pa. Bang! Ang palad na ito ay nabuo mula sa purong panloob na lakas. Ang bilis nito ay napakabilis. Wala nang oras si Chin-yu para mag-react bago lumapat ang palad na ito sa dibdib ni Chin-yu. Swoosh! Sa ilalim ng hampas ng palad na ito, lumipad ang pisikal na katawan ni Chin-yu. Bumagsak pa ng ilang degrees ang dibdib niya. Ang pag-atake ng isang martial marquee ay lampas sa imahinasyon, at maging ang katawan ni Chin-yu ay hindi makalaban dito. Nagluwa si Chin-yu ng isang subo ng dugo, at ilang tadyang ang nabali. Mr. Chin! Hindi napigilan ni Zinyu ang sumigaw. Pinunasan ni Chin-yu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at dahan-daang tumayo. Ha! Hindi siya patay. Medyo nagulat si Gokang-hai. Kailangang malaman ng isang martial marquee na madaling makapatay ng kalahating hakbang na martial marquee. Not to mention na ito ang kanyang killing move. Ang katawan mo na ito ay talagang lampas sa imahinasyon, sabi ni Gokang-hai na may singkit na mga mata. Chin-yu? Kung handa kang pagsilbihan ako, baka maligtas ko ang iyong buhay. Ngunit sa palagay ko ang taong tulad mo ay hinding-hindi magpapasakop sa akin, malamig na sabi ni Gokang-hai. Kaya, mamatay ka na lang. Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, biglang nawala si Gokang-hai. Sa halos isang iglap, dumating siya sa harap ni Chin-yu. Nanlaki ang mga mata ni Chin-yu, at agad niyang naramdaman na may mali. Nagmadali siyang gumamit ng shrinking ground into an inch, ngunit huli na ang lahat. Pumunta ka sa H-le. Kurba ang mga daliri ni Gokang-hai, at walang awa siyang kumamaw sa dibdib ni Chin-yu. Ang kuko na ito ay naglalaman ng halos lahat ng panloob na lakas ni Gokang-hai. Kahit isang maliit na bundok ay madudurog sa isang iglap. Klang! Isang malutong na tunog ang narinig. Agad na naramdaman ni Gokang-hai ang mga alon ng sakit na nagmumula sa kanyang mga daliri. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang isang mini version ng isang maliit na bundok na nagniningning sa dibdib ni Chin-yu. Malapit na iyon. Nagmamadaling umatras si Chin-yu. Hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag nang hilahin niya sa kamay niya ang Venerable Fifth Mountain. Kung nahuli siya ni Gokang-hai, malamang na matusok ang katawan ni Chin-yu. Ang kagalang-galang na Fifth Mountain ay talagang hindi masisira, naisip ni Chin-yu sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, bahagyang nanginginig ang mga daliri ni Gokang-hai dahil sa pagkabigla. Napakasakit noon. Little Beastard. Malamig ang ekspresyon ni Gokang-hai. Ang kanyang madilim at malamig na mga mata ay puno ng galit. Gusto kong makita kung ano pa ang magagawa mo. Pumakbang pasulong si Gokang-hai, at ang kanyang dalawang malalaking kamay na puno ng sumisikat na enerhiya ay mabangis na idiniin pababa. Si Chin-yu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Ginamit niya agad lahat ng trump card niya. Mabilis na sinalubong ng dalawang kamao niya ang pag-atake. Boom! Gayunpaman, ang agwat sa pagitan ng kalahating hakbang na martial marquee at isang martial marquee ay masyadong malaki. Kahit na si Chin-yu ay may divine dragon power. Sa ilalim ng malaking puwang na ito sa cultivation realm, siya ay sinampal pa rin sa lupa. Isang malaking palm print ang nabasag sa lupa. Ang katawan ni Chin-yu ay nabasag sa maraming lugar, at tumulo ang dugo. Little Beastard, hindi ka papatay. Naging malamig ang ekspresyon ni Gokang-hai. Bahagya niyang itinaas ang kamay, at agad na kumislap ng liwanag ang daliri niya. Ang mga sinag ng liwanag na parang dugo ay natipon sa daliri ni Gokang-hai. Sa susunod na segundo, ang palad ni Gokang-hai ay nakaunat, at ang 10 sinag ng liwanag ay agad na bumaril patungo sa Chin-yu.
Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nais na umiwas, ngunit ang bilis ng mga sinag ng liwanag ay masyadong mabilis, at hindi siya makaiwas sa oras. Pitik. Ang 10 sinag ng pulang dugong ilaw ay parang matalas na talim na tumutusok sa acupuncture point ni Chinyu. Sa sandaling ito, naramdaman ni Chinyu na parang nabuklod ang kanyang espiritual na kapangyarihan, at hindi niya ito magagamit. Little Beastard, tingnan natin kung ano ang makapagliligtas sa iyo ngayon. Malamig na tiningnan ni Gukanghai si Chinyu at hakbang-hakbang na naglakad. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at sinubukan ang kanyang makakaya na pakilusan ang panloob na chi sa kanyang katawan sa pagtatangkang makalusot sa mga tanikala. Sa kasamaang palad, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay tila naharang. Kahit anong hirap ni Chinyu, hindi siya makalusot. Nang makita niyang lumakad na si Gukanghai, ang ekspresyon ni Chinyu ay lalong naging hindi magandang tingnan. Walang kwenta. Tinatakan ko na ang lahat ng mahahalagang pintuan ng iyong espiritual na kapangyarihan. Kahit anong mangyari, hindi ka makakatakas. Ang malamig na boses ni Gukanghai ay umalangaw-ngaw. Pagkatapos noon, ang buong katawan ni Gukanghai ay nagningning ng liwanag, at ang nakakatakot na nakamamatay na internal chi ay namuo sa kanyang mga palad. Little Beastard, nakapatay ka ng daan-daang tao mula sa Saint Confucian Sect. Dahil sa iyo, si President Yan ay hindi nasisiyahan sa akin. Beastard ka. Sinabi ni Gukanghai sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo upang tingnan si Gukanghai at ngumisi. Old Beastard, you deserve it. Nililigawan mo si kamatayan. Agad na nagalit si Gukanghai. Ang kanyang malaking palad ay agad na bumagsak ng malakas patungo kay Chinyu. Sampal. Napakalakas ng strike na ito. Pakiramdam ni Chinyu ay parang madudurog na ang kanyang mga laman loob nang bumulwak ang isang subo ng dugo. Tingnan ko kung hanggang kailan mo kayang ipikit ang iyong bibig. Pilit na umuungal si Gukanghai. Ang kanyang palad ay naglalaman ng isang panunupil na puwersa na parang bundok habang walang awa itong dumurog patungo kay Chinyu. Minsan, 2 beses, 3 beses. Ang katawan ni Chinyu ay agad na natatakpan ng mga madugong peklat at marami sa kanyang mga buto ang nabasag. Gayunpaman, hindi pa rin nagpakita si Gukanghai ng anumang senyales ng paghinto. Patuloy niyang binasag ang katawan ni Chinyu gamit ang kanyang mga palad. Sa ilang segundo lang, halos madurog na ang katawan ni Chinyu. Nagsimulang lumabo ang kanyang kamalayan, at nakaramdam ng pagkapagod. Mr. Chin. Hindi napigilan ni Zinyu na humikbi ng mahina nang makita ang eksenang ito. Bahagyang ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig, at lahat ng nasa harap niya ay naging medyo malabo. Di man it. Ang kaharian ng Martial Marquis, gaya ng inaasahan, hindi ko ito malalampasan, ungol ni Chinyu sa loob. Hindi ko man lang magamit ang secret technique ko, dito ba talaga ako mamamatay ngayon? Ruozo, ako, binaygo kita. Kasunod ng pag-atake ni Gukanghai, ang kamalayan ni Chinyu ay naging mas malabo. Hindi na niya maramdaman ang sakit. Nag-flash sa isip ni Chinyu ang mga eksena ng nakaraan. Sa sandaling ito, maraming bagay ang naisip ni Chinyu. Dahil sa mga random na flashbacks na ito, para siyang nasa bingit ng kamatayan. Mukhang may naisip ako. Sa bingit ng kamatayan, isang nakatutuwang kaisipan ang biglang lumitaw sa isip ni Chinyu. Alam ko kung paano pumunta sa Martial Marquis Realm. Ang kanyang mga mata na kanina pa nanlalabo ay puno na ng determinasyon. Alam ko. Tuwang-tuwang sumigaw si Chinyu sa loob. Kabanata 559, makipagtagpo kay Yan Jiang. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ni Chinyu kung paano humakbang sa Martial Marquis. Ang Martial Marquis Realm ay tumutugma sa Golden Core Stage. Kapag nakapasok na siya sa Golden Core Stage, lahat ng kanyang cultivation ay nasa Golden Core Stage. Bilang isang magulong katawan, maaaring linangin ni Chinyu ang Dark Energy at Bright Energy. Para kay Chinyu, ang pagkakataong pumasok sa Martial Marquis ay ang pagsasanib ng Dark Energy at Bright Energy. Kapag naging matagumpay ang pagsasanib, ang Golden Core ay mabubuo at siya ay tatantong sa totoong Martial Marquis Realm.
Sa kasamaang palad, ang pagpasok sa martial marquee realm ay nangangailangan ng kapayapaan at katahimikan. Hindi naman ako may istorbo. Mabilis na nalungkot muli si Chinyu. Bagamat naintindihan na niya kung paano humakbang sa martial marquee realm, paano pa kaya magkakaroon ng pagkakataon. Kung naisip ko lang ito ng mas maaga. Hindi maiwasan ni Chinyu na malungkot at magalit. Nasa harap ng kanyang mga mata ang tagumpay, ngunit nawalan siya ng pagkakataon. Ang dalamhati at kawalan ng pag-asa ay nakasulat sa buong mukha niya. Maliit na bastard, para makalaban, talagang kahanga-hanga ka, malamig na sabi ni Go Kanghai. Habang nagsasalita siya, itinaas ni Go Kanghai ang kanyang dalawang kamay, na para bang nag-condense siya ng ilang spell. Isang nakakatakot na liwanag ang sumabog sa mga palad ni Go Kanghai. Pumunta ka sa Hle. Sinabayan ng paputok na dagindong ni Go Kanghai, ang sinag ng liwanag na ito, na naglalaman ng malakas na nakamamatay na internal chi, ay walang awa na dumurog patungo sa Chinyu. Boom! Gayunpaman, sa sandaling ito, isang pagsabog ng panloob na chi ang biglang bumaril mula sa hindi kalayuan bago bumangga sa spell ni Go Kanghai. Isang malaking pagsabog ang agad na nabasag ang silid na ito. Ang mga nakapaligid na tao ay napaatras ng 12-dosenang metro, at ang ilang mga tao ay ginawang meat paste sa mismong lugar. Sinote. Ang ekspresyon ni Go Kanghai ay naging malamig habang siya ay malamig na sumisigaw. Isang lalaking nasa 40 taong gulang ang dahan-daang pumasok mula sa pinto. Agad na natigilan si Chinyu nang makita niya ang lalaking ito. Yan Jiang. Hindi ka patay. Hindi napigilan ni Chinyu na mapapanganga habang may bakas ng pananibik na lumitaw sa kanyang mga mata. Gusto niyang tumayo, pero masyadong malala ang mga sugat niya at hindi na siya makatayo. Jiang. Ginamit ni Chinyu ang lahat ng kanyang lakas para sabihin ang mga salitang ito. Tinulyapan ni Jiang si Chinyu at bahagyang tumango. Jiang, bakit ka nandito? Malamig na sabi ni Go Kanghai. Sinabi ni Jiang sa malalim na boses, sinabi sa akin ni Miss Yan na protektahan ng mabuti si Chinyu. Ang puso ni Chinyu ay napuno ng pasasalamat. Hindi inaasahan ni Chinyu na naaalala pa rin ni Jiang ang utos ni Yan Ruozo hanggang ngayon. Ha. Hindi napigilan ni Go Kanghai ang tumawa. Hindi na si Miss Yan ang panganay sa pamilya yan. Bakit kailangan mong maging matyaga? Walang pakialam na sabi ni Go Kanghai. Malamig na sinabi ni Jiang, sa puso ko, siya ang palaging magiging panganay na anak na babae ng pamilya yan. Pinaikit ni Go Kanghai ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, bilang miyembro ng pamilya yan, gusto mo talagang suwiin ang utos ni Pangulong Yan. Nakikinig lang ako sa utos ni Miss Yan, malamig na sabi ni Jiang. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Go Kanghai. Huminga siya ng malalim at sinabing, Jiang, naaalala ko na nasa tuktok ka lang ng Inner Strength Grandmaster Realm, tama ba? Sa tingin mo ba mapipigilan mo ako? Paano ko malalaman kung hindi ko susubukan? Ang panloob na chi sa katawan ni Jiang ay nagsimula ring dumagsa. Ang lakas ng isang kalahating hakbang na martial marquee ay ganap na ipinakita sa sandaling ito. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapapanganga. Hindi niya akalain na hindi lang namatay si Jiang, kundi nakapasok pa siya sa half-step martial marquee realm. Half-step martial marquee. Gumisi si Go Kanghai. Gusto akong pigilan ng isang kalahating hakbang na martial marquee. Anong biro? Walang sinabi si Jiang. Nakabuka ang bibig niya, parang nag-spell siya. Sa isang maikling iglap, ang panloob na chi sa katawan ni Jiang ay nagsimulang muling dumami. Nakapasok na siya sa martial marquee realm mula sa half-step martial marquee realm. Ang ganitong uri ng spell ay eksaktong kapareho ng ginamit ni Han Wei noong araw na iyon. Bilang bodyguard ni Miss Yan, minsang dinala ako ni Old Mr. Yan sa library ng Jingdu Martial Arts Association. Kung kinakailangan, maaari akong puwersahang humakbang sa martial marquee realm, malamig na sabi ni Jiang. Lalong naging malamig ang ekspresyon ni Go Kanghai. Nang makitang pinigilan siya ni Jiang noong malapit na siyang magtagumpay, paanong hindi magagalit si Go Kanghai? Paano kung pilit kang humakbang sa martial marquee realm? Makakatagal ka ng kalahating oras. Malamig na sabi ni Go Kanghai.
Sa kalahating oras, ang pagpatay sa iyo ay magiging isang piraso ng cake. Malamig na sinabi ni Yanjiang, hindi na kailangan ng kalokohan. Gawin mo. Nililigawan mo si kamatayan. Agad na nagalit si Gokanghay. Kinurot niya ang palad niya at hinawakan si Yanjiang. Ang ekspresyon ni Yanjiang ay malamig sa yelo. Naikuyom niya ang kanyang kamao at sinalubong ang pag-atake ng direkta. Isang malaking labanan ang malapit ng sumiklab. Pareho silang martial marquises, at mahirap matukoy kung sino ang mas malakas. Kinagat ni Chinyo ang kanyang mga ngipin. Kung makakapasok siya sa martial marquis realm sa kalahating oras na ito, maaari niyang ibalik ang mga talahan na yan. Dapat kong pahalagahan ang oras na binili ni Yanjiang para sa akin, ungol ni Chinyo sa mahinang boses. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at inayos ang kanyang pag-iisip. Pagkatapos, ipinikit ni Chinyo ang kanyang mga mata at sinimulang subukang pagsamahin ang madilim na enerhiya at espiritual na enerhiya sa kanyang dantian. Sa ilalim ng patnubay ng makapangyarihang espiritual na pakiramdam ni Chinyo, ang espiritual na enerhiya at madilim na enerhiya sa kanyang dantian, na hindi kailanman nakikialam sa isa't isa, ay nagsimulang subukang hawakan ang isa't isa sa sandaling ito. Bang! Gayunpaman, sa sandaling hinawakan nila, isang paputok na tunog ang ginawa sa dantian. Nakaramdam si Chinyo ng matinding pananakit sa kanyang tiyan. Hindi ganoon kadaling pagsamahin ang dalawang magkasalungat na internal chi. Gayunpaman, hindi na iyon pinansin ni Chinyo. Tiniis niya ang sakit at pilit niyang pinagsasama ang mga ito. Bang! 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 Ang mga malulutong na tunog ay umalangaw-ngaw sa dantian ni Chinyo. Ang dalawang panloob na chi ay patuloy na nagtataboy sa isa't isa. Dahil sa matinding pananakit ay tumulo ang noo ni Chinyo sa malamig na pawis. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na mag-aksaya ng anumang oras. Sinubukan niyang pagsamahin ang dark energy at bright energy internal chi. Pitik. Sa wakas, sa ilalim ng pagsusumikap ni Chinyo, ang dalawang panloob na chi ay nagsimulang magsama. May pagkakataon. Si Chinyo ay agad na natuwa. Agad siyang humampes habang mainit ang bakal at ginamit ang lahat ng lakas ng pag-iisip para gabayan ang pagsasanib ng dark energy at bright energy internal chi. Pitik. Kasunod ng pagsasanib ng dalawang panloob na chi, ang dantian ni Chinyo ay patuloy na naglalabas ng mga tunog. Gayunpaman, ang dalawang panloob na chi na ito ay napakalaki. Hindi ganoon kadaling kumpletuhin ang pagsasanib sa loob ng maikling panahon. Hindi. Kailangan kong maging mas mabilis. Sabik na sabik si Chinyo kaya inilabas niya ang kanyang mga ngipin. Sinubukan niyang gabayan ang pagsasanib ng hindi nangangahas na antalahin kahit kay titing. Boom! Sa hindi kalayuan, ang labanan sa pagitan ni Yanjiang at Gokanghay ay patuloy pa rin. Gayunpaman, umasa si Yanjiang sa isang lihim na pamamaraan upang puwersahang makapasok sa martial marquis realm. Kung ikukumpara kay Gokanghay, na nasa martial marquis realm, malinaw na mas mababa siya. Klang! Sa sandaling ito, ang palad ni Gokanghay ay tumama sa dibdib ni Yanjiang. Agad na pinalipad si Yanjiang ilang metro ang layo, at walang tigil na dumudugo ang kanyang bibig. Yanjiang, ipinapayo ko sa iyo na huminto. Kung hindi, siguradong mamamatay ka ngayon. Malakas na sigaw ni Gokanghay. Pinunasan ni Yanjiang ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at malamig na sinabi, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Maliban kung mamatay ako dito, makakalimutan mo ang pagpatay kay Chinyo. Sige, papatayin muna kita. Ang buhok ni Gokanghay ay tumalsik ng husto habang siya ay sumugod muli patungo kay Yanjiang. Kabanata 560, ang sutil na Yanjiang. Pumutok ang panloob na chi ni Gokanghay, at ang bawat galaw niya ay nakatutok sa mga mahahalagang punto ni Yanjiang. Dahil sa lakas ni Gokanghay, walang paraan si Yanjiang para umatras. Maaari lamang niyang harapin ang pag-atake ng direkta. Patuloy na kumikinang ang mga ilaw, at ang buong Beaufort Tower ay tila naging mga guho. Sobrang gulo ng eksena. Ito ay isang labanan sa pagitan ng martial marquises. Walang nangahas na sumulong. Umatras ang lahat dahil sa takot na madawit sila. Sa sandaling ito, desperadong pinagsasama ni Chinyo ang dalawang agos ng panloob na chi. Kailangan kong magmadali.
Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at ginamit ang lahat ng kanyang banal na sentido upang pagsamahin ang dalawang panloob na chi. Sa isang kisap mata, 20 minuto na ang lumipas. Ang panloob na chi ni Chinyu ay tila umabot sa kritikal na punto. Hindi. Sa bilis na ito, hindi ako makakarating sa oras. Ang ekspresyon ni Chinyu ay sobrang pangit. Sa sandaling ito, tumakbo si Zinyu mula sa hindi kalayuan. Mr. Chin, ako. Ililigtas kita, nag-aalalang sabi ni Zinyu. Pagkatapos sabihin iyon, sinimulan niyang bunutin ang mga light beam na ipinasok sa vital point ni Chinyu. Sa kasamaang palad, sa lakas ni Zinyu, hindi niya maigalaw ang 10 light beam na ito. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya, hindi niya maigalaw ang mga ito. Ano? Ano ang dapat kong gawin? Si Zinyu ay sabik na ang kanyang mukha ay namula at siya ay nalilito. Hindi siya pinansin ni Chinyu. Hindi siya naglakas loob na ma-distract dahil napipilitin siya ng oras. Swoosh! Sa sandaling ito, ang matatalas na daliri ni Gokanghay ay pamunit sa dibdib ni Yanjiang na parang bakal. Biglang nabasag ang dibdib niya. Ang 3 marka ng dugo ay napakalalim kaya't nalantad pa ang mga kristal na puting buto. Yanjiang, wala kang laban sa akin. Mamatay! Sigaw ni Gokanghay. Namuo ang itim na gas sa mga kamay ni Gokanghay. Sa isang sulyap, parang nanggaling ang mga kamay niya sa kaibuturan ng H-Le. Ang discarding ito ay ang sikat na ganap na kasanayan ni Gokanghay, na tinatawag na Deadly Ghost Hand. Sinabi na ang pamamaraang ito ay hindi lamang makakapinsala sa pisikal na katawan, ngunit maaari pa itong magdulot ng espiritual na epekto. Bahagyang ibinuka ni Yanjiang ang kanyang bibig, at lumabas ang isang light seal. Ang discarding ito ay nagmula sa Jingdu Martial Arts Association, at tinawag itong Rainbow Divine Seal. Ang banal na selyo na ito ay walang awa na binasag patungo sa Deadly Ghost Hand ni Gokanghay. Boom! Ang dalawang diskarte ay nagbanggaan, at ang kumukulong alon ng hangin, tulad ng dagat ng apoy, ay kumalat sa lahat ng direksyon. Mula sa kapangyarihan ng discarding ito, agad na umatras si Gokanghay ng ilang hakbang. Malungkot ang kanyang ekspresyon, at malamig niyang sinabi, kilala mo talaga ang Rainbow Divine Seal. Malaki talaga ang pag-asa ni Old Mysterian sa iyo. Hindi umimik si Yanjiang habang hinihingal. Ang kanyang panloob na chi ay nagsimulang maging hindi matatag. Tila hindi na niya mapanatili ang kanyang martial marquee realm. Yanjiang, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Gusto mo ba talagang ipagkanulo ang pamilya yan? Malamig na sabi ni Gokanghay. Pinunasan ni Yanjiang ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at malamig na sumagot, kung buhay pa si Old Mysterian, tiyak na hindi niya pakikitunguhan si Miss Yan tulad ng ginagawa ni Yan Sihai. So, ang nagtaksil sa pamilya yan ay kayo. Hindi ko kailanman ipinagkanulo ang sinuman, malamig na sabi ni Yanjiang. Tumawa si Gokanghay at sinabing, Yanjiang, isa kang tapat na aso. Matagal nang naging isang bagay ng nakaraan ang matandang Mysterian. Ngayon, ang pamilya yan ay nasa ilalim ng kontrol ni Yan Sihai. Ito ang pagkakaiba mo sa akin, sabi ni Yanjiang habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Malinaw, sinadya ni Gokanghay na huminto sa oras. Mapapanatili lamang ni Yanjiang ang martial marquee realm sa loob ng kalahating oras. Hanggat maaari siyang mag-stall ng kalahating oras, kung gayon si Yanjiang ay hindi dapat banggitin. Tech Master Gu, mukhang sinusubukan ni Chinyu na makapasok sa martial marquee realm. Sa sandaling ito, may biglang sumigaw. Nang marinig ito, agad na tumingin si Gokanghay sa direksyon ni Chinyu. Tamang-tama, sa sandaling ito, ang panloob na chi ni Chinyu ay lumambot, at lahat ng acupoints ay nagniningning. Naging malamig ang ekspresyon ni Gokanghay, at sumigaw siya, Brat, huwag mo nang isipin ang paghakbang sa martial marquee realm. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis na naglakad si Gokanghay patungo sa Chinyu. Gayunpaman, isang figure ang hamarang sa landas ni Gokanghay. Maliban na lang kung mamatay ako, huwag mo nang isipin ang paglapit kay Chinyu, malamig na sabi ni Yanjiang. Galit na galit si Gokanghay, nililigawan mo si kamatayan. Pagkatapos sabihin iyon, ginamit muli ni Gokanghay ang parehong trick. Ang kanyang malaking palad ay mabangis na dumurog kay Yanjiang.
Tianjang ay natural na hindi nang ahas na maging pabaya. Kinuyam niya ang kamao at umakyat para salubungin ito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang banggaan ay naging sanhi ng pag-atras ni Yanjiang ng 12-dosenang hakbang. Ito ay dahil ang martial marquee realm ni Yanjiang ay mabilis na naglaho. Hahaha. Nang makita ang eksenang ito, agad na tumawa si Gokanghay. Ang iyong panloob na chi ay malapit nang mawala. Gusto kong makita kung paano mo ako mapipigilan. Ang panloob na chi ni Gokanghay ay sumambulat at muling sumugod patungo kay Yanjiang. Isa pang hampas ng palad ang damapo sa dibdib ni Yanjiang. Ang hampas ng palad na ito ay halos makabasag ng katawan ni Yanjiang. Sa isang iglap na puno ng dugo ang buong katawan ni Yanjiang. Ito ay isang kalunos-lunos na tanawin. Ngunit kahit na ganoon, muling tumayo si Yanjiang. Nahihirapan siyang tumayo sa harap ni Gokanghay, nagnganga ang kanyang mga ngipin, at sinabing, huwag mo nang isipin ang paglapit ng kalahating hakbang. Nililigawan mo si kamatayan. Hindi umimik si Gokanghay, at hinampes ng palad si Yanjiang. Boom! Isang malakas na tunog ang nagmula sa katawan ni Yanjiang. Walang masabi kung ilang bahagi ng kanyang mga buto ang nabali. Nakahiga siya sa lupa at gustong tumayo, ngunit nalaman niyang ang panloob na chi sa kanyang buong katawan ay nagsisimula ng humina. Ay hindi. Medyo pangit ang ekspresyon ni Yanjiang. Pagkatapos gumamit ng isang lihim na pamamaraan para makapasok sa martial marquee realm, mahuhulog siya sa koma. Sa oras na iyon, hindi banggitin ang pagpigil kay Gokanghay, imposibleng manatiling gising pa siya. Tianjiang ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinubukan ang kanyang makakaya na bumangon, ngunit siya ay nabigo sa bawat oras. Sa sandaling ito, naglalakad na si Gokanghay patungo sa Qinyu. Ang ekspresyon ni Yanjiang ay sobrang pangit. Hindi niya maiwasang isipin ang unang pagkakataon na nakilala niya si Qinyu. Noon, hindi mabilang na beses din natalo si Qinyu. Sa tuwing iniisip ni Yanjiang na hindi na siya makakabangon, tatayo siya. Ito ay dahil sa kanyang malakas na kalooban at pakikipaglaban. Buong lakas ay umungal si Yanjiang. Dahan-dahan siyang bumangon at bumaril patungo kay Gokanghay. Kinulat ni Yanjiang ang kanyang mga kamay at hinawakan ang baywang ni Gokanghay mula sa likuran. Naging malamig ang ekspresyon ni Gokanghay nang sabihin niya ang masama, talagang nililigawan mo si kamatayan. Hinawakan niya ang isang malaking puwersa sa kanyang mga kamay at walang awa na hinampas ang likod ni Yanjiang. Pitik. Sa ilalim ng malaking puwersang ito, ang likod ni Yanjiang ay nasa bingit ng pagkabasag. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin nagpakita si Yanjiang ng anumang senyales ng pagpapalam. Ang kanyang buong katawan ay napuno na ng dugo, ngunit ang kanyang hindi pagsuko ay nagpapahintulot sa kanya na yakapin si Gokanghay ng mahigpit. Si Gokanghay ay lubusang nagalit. Isang liwanag na parang isang matalim na talim ang nananatili sa kanyang palad habang malamig na sinabi, nililigawan mo si kamatayan. Nililigawan si kamatayan. Pitik. Habang nagsasalita siya, ang liwanag mula sa palad ni Gokanghay ay walang awa na tumago sa likod ni Yanjiang. Phew! Ang mukha ni Yanjiang ay agad na namutla, at ang kanyang panloob na chi ay nagsimulang mabilis na mawala. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Gokanghay ay ang kamay ni Yanjiang ay mahigpit pa ring nakahawak kay Gokanghay. Si Gokanghay ay agad na nataranta at nagalit. Tumingin siya sa katabi niya at sumigaw, patayin si Qinyu. Kahit anong mangyari, huwag mo siyang hayaang pumasok sa martial marquee realm.